So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talagang nahubaran na po mga minamahal ng maskara. Kumbaga, naibulat-lat na po itong si Sara Duterte. Inilaglag po eh. Inilaglag siya kagabi sa hearing sa mga nakapanood. Inilaglag po ng kanyang chief of staff. 'Di ba? Itong si Vice President Sara Duterte. Talagang manipulated kayo. Ang galing ni Sara Duterte mag-manipulate. Una, itong si sabihin ko sa inyo according lang to sa aking napanood, itong si Zulaika Lopez, medyo tanggi-tanggi pa. O hindi ko to alam. Ay, wala kaming kinalaman dyan. Hindi namin alam yung paggasta. Medyo tanggi-tanggi pa. Itong si Zulaika Lopez. Oy, sa mga hindi nakakaalam, sino ba si Zulaika Lopez? Si Zulaika Lopez ay yung chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Ito din, si Zulaika Lopez, yung lumipad papunta ng Amerika dahil nga daw po may emergency patungkol sa kanyang pamilya. Yan yung totoo dyan, mga minamahal, na lumipad siya dahil nga nakita niya na ino-overlook na sila ng Pilipinas. Tinitingnan kung nandito pa sila. Nag-issue nga 'di ba ang DOJ niyan, namanmanan yung mga yan. Lookout bulletin order. Tama ba ako ng pagbanggit? Nung nalaman niya ni Zulaika, agad-agad, oras lang, lumipad agad siya papunta doon sa Jamaica. Tapos nung napag-alaman na ibalita dito, pinagtanggol ni Sara Duterte nang dahil daw yung kanyang pamilya may sakit, ganyan-ganyan. Pero November 18, umuwi naman itong si Zulaika Lopez. At kahapon, November 20, dumalo siya sa pagdinig. So, background tayo kay Zulaika Lopez. Yun po si Zulaika Lopez. So, isang chief of staff. Kumbaga, undersecretary siya ni Sara Duterte. Hawak ni Zulaika Lopez yung mga maliliit na galamay ni Sara. Yon. So ngayon, ano ba yung nangyari kahapon? Kagabi, doon sa hearing. Inilaglag po ni Zulaika Lopez itong si Sara Duterte sa pamamagitan ng letter na to. Ito yung letter na nagpalaglag dyan kay Zulaika Lopez patungkol dito kay Sara. Dito sa letter na to, dyan niya inilaglag itong si Sara Duterte. So ano ba yung nakalagay dyan sa letter na yun? Basahin lang natin yung pinakadulo Sabi sa pinakadulo na dyan, in a view of foregoing, we respectfully urge the Honorable Commission to uphold the paramount confidentiality of the information being sought by the subpoena. So mga minamahal, inuutusan niya yung COA. Inuutusan ni Zulaika Lopez yung COA na wag pumutak, wag magsalita, wag makialam, wag ibigay yung mga dokumento, yung mga papers nila ng OVP doon sa Kongreso. Alam nyo naman na yung Congress, mga minamahal, hindi lang naman yan patungkol sa in aid of legislation, yung gagawa lang sila ng batas, meron din silang oversight function. Yung kaya din nilang tingnan kung saan ginastos, yung mini-mirrored nila, mga minamahal, bino-view nila kung saan ginastos ng isang executive branch, 'di ba? Yung pondo ng taong bayan. May power po ang Congress niyan. Hindi lang power ng subpoena, hindi lang power ng in aid of legislation, may power din sila sa oversight function. So ngayon, pinipigilan po ni Mary Grace Piatos. Animal talaga tong si Mary Grace Piatos, no? Pinipigilan po nila, mga minamahal, ni Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Sara Duterte, ang COA na ibigay yung mga dokumento dito sa Kongreso. Kasi sabi, may mention pa nga itong si Zulaika Lopez na separation of power. Pwede kayong makasuhan yan, separation of power. Oo, may separation of power, pero mali kapag hindi ibinigay ng COA yung mga hinihinging dokumento ng Congress. Dahil may kapangyarihan ang Kongreso na i-overlook nila kung saan ginasta, 'di ba, yung pera ng taong bayan. Kaya nga natin nalaman na merong Mary Grace Piatos, merong mga paulit-ulit na perma, tapos iba-ibang pangalan,
safe houses na 16 million, tapos yung 15 million doon sa sa schooling ng mga estudyante, 'di ba? Tapos yung check na 125 million na apat na hugot lang, 'di ba? Yung in tapos in-out, apat na hugot lang 'yun. Nalaman natin mga minamahal, ang daming naibulatlat nang dahil po yan sa COA na pinipigilan ni Mary Grace, na pinipigilan ni Zulaika Lopez noong August 21. So ngayon, dahil nandito yung kanyang perma, tinanong itong si Zulaika Lopez na sabi ni JJ Suarez, was the Vice President aware of the letter regarding to the confidential funds ng mga, ito yung isinubitin yung letter dyan sa COA? Ang sagot naman mga minamahal ni attorney ni Zulaika Lopez, aware daw po itong si Vice President Sara Duterte sa letter na nag-ask sila ng permission doon sa COA na wag i-share yung mga audit report. Aware po. Aware. Ito nga, aware daw po itong si Vice President Sara Duterte. Mga minamahal, kung aware pala itong si Inday, maling-mali yun. Pwede po itong, pasok po ito sa grounds for impeachment, betrayal of public trust po ito. Diba? Imagine nyo na lang aware pala itong si Vice President Sara Duterte. Alam niyang mali yun. Mali na pigilan niya ang function ng Kongreso na mag-investigate, lalo pat ang pinag-uusapan natin dito ay yung pera ng taong bayan. Diba? Or nakikita nyo na itong si Sara Duterte kaya hindi uma-attend, hindi dumadalo. Kasi siya tawag dito, sa madaling sabi mga minamahal, play safe. Kasi maaring may masabi na naman siyang hindi maganda, nagtatantrums. Itong si Sara Duterte, same lang din sa kanyang ama, pag naiipit kung ano-ano na yung ini-involve sa issue. Kagaya ni nung issue doon nila ni Risa Ontiveros. Tinatanong lang, para saan yung ang isang kaibigan? Bakit umabot ng 10 milyon yan? 'Di ba? O ikaw yung author, tapos pera ng taong bayan yung gagamitin mo. 'Di ba? Napaka-basic lang naman ang tanong. Yan, sasagutin ni Sara Duterte na, Madam Chair, yung mga ganon-ganon, di ba alam niyo yung naging sagot ni Sara Duterte? Inaway. Itong si Senator Risa Ontiveros, tapos umabot pa sa punto na, tawag dito, yung tanaw ng utang na loob, umabot na sa ganon mga minamahal, na in the first place, hindi naman yun involved sa issue. Ganon si Sara Duterte. Kapag naiipit na siya, nasusukdol na siya sa isang tanong, kung ano-ano na lang yung sinasabi niya, ini-involve niya na issue. Ganon talaga mag-manipulate itong si Sara Duterte. Para sa kanyang ama, pag nagtatantrums na kung ano-ano na yung ini-involve na issue. Kagaya kay Franz Castro. Diba? Bakit nandito yung mga convicted blah 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 na yan? Although totoo na convicted sila, pero yung punto dito, hindi naman yun yung tanong sa'yo. Ba't mo ini-involve yung mga ganong issue? Diba? So, alright mga minamahal, yun po. Nilaglag nga ni Zulaika Lopez itong si Sara. See? Nako. Grounds for impeachment to mga minamahal. Alright, so yun po. Ano yung masasabi ninyo? So, okay, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.